Hello everyone, this is Dr. Jobert. Welcome to my YouTube channel. This is my Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tungkol sa mga simbolismong nakapaloob sa nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ito ay bilang pagpupugay sa ating pambansang bayani sa kanyang ika-150 na kaarawan. Ano-ano po yung mga simbolismo na nakapaloob sa kanyang dalawang immortal na nobela? Samahan niyo po ako at panoorin niyo po ito. Paksa na tatalakayin ngayong hapon ay muling sulyap sa mga piling simbolismo sa dalawang immortal nobela ni Dr. Jose Rizal. Kasi ngayon ay kanyang kaarawan. So ipinagdiriwang natin ngayon ang kaarawan ni Dr. Jose Rizal, kaya mainam na pag-usapan natin at magbalik tanaw tayo sa mga detalyeng may kaugnayan sa kanyang buhay at sa kanyang mga gawa. Okay, next po. Pero bago yun mga kaibigan, bago tayo magsimula, nais kayong batiin ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon everyone. At sa amin dito sa Bicol, Diyos marahay na hapon po sa Indog Boss. Next po. Ako po ay si Dr. Jobert, o kilala sa tawag na Prof. J sa aming paaralan. Ikagagalak ko po na yun ang aking magiging tawag niyo sa akin. Isa po akong guro sa Filipino sa loob ng mahigit 12 taon. Isa rin po akong mananaliksik wika at isang manunulat. Nagsusulat-sulat din po tayo ng mga aktang pampanitikan katulad ng tula at ilang mga artikulo para sa pahayagan. So yan po ang aking mabalasik na pagmumukha. Hindi naman. So yun. So yan po ako si Prof. J. Okay, maaari niyo po akong sundan, hindi kung saan man. I-follow niyo po ako mga kaibigan sa aking FB account. Yung aking main account ay Jobert R. Balunsay. Meron din po akong secondary accounts yung Dr. Trevor Schweltel. Ako rin po yan mga kaibigan, binaliktad ko lang po yung first name at saka in English ko lang po yung last name. Balloon, well, di ba? Say, tell, o basta. Wala nang pakialamanan, ganyan na yan. Okay. At pwede nyo rin po akong i-follow sa aking IG account, yung Doc Renz, o kaya i-gustuhin para man lamang maramdaman kung may nagugusto sa akin kahit pa paano sa FB page ng mga kaibigan. Ang aking FB page ay Dr. Renz. Okay? So maaari nyo rin po akong makontak sa telepono bilang, nandyan po, naka-flash po sa ating screen. Kung nais po ninyo akong anyayan, ito lang po yung paksa na gusto kong maging topic natin kapag ay text nyo po ako. Kung nais nyo po akong anyayahan, sa anumang pa-seminar, hindi sa mga paksang may kaugnayan sa pananaliksik, sa pamamahayag, sa baybayin, sa panitikan at iba pa. No, yung mga nagtatanong po tungkol sa certificate sa seminar na ito, siguro wala pong kinalaman doon, sa Bibal Group na lamang po tayo magtanong. Okay? At syempre po, utang na loob, nagmamakaawa po ako, nabiro lang. Pa-subscribe naman po sa aking YouTube, na nilakihan ko na para maraming makakakita. Paki-screenshot na lang din po ang Dr. Jobert Vlogs. Mag-upload po ako doon ng mga lectures din, mga review, mga paksa sa Filipino, sa panitikan, sa wika, sa pananaliksik at sa pahayagan. So yan po, may space po yan in between ng mga words. Maraming salamat po sa mga magsusubscribe. So simulan po natin ngayon, ay umatras tayo. Okay, simulan po natin ngayon ang ating talakayan sa isang tanong. Okay, so yun. Naitanong ko na ito sa aking mga estudyante dati, may nagtanong na rin sa akin ito. At kanina, may nabasa ako sa Facebook tungkol po dito sa tanong na ito. Bakit kaya sa piso inilagay si Rizal at hindi sa 1,000? Bakit kaya sa piso na maaari natin sabihin siyang pinakamaliit na halaga ng barya sa Pilipinas? Although meron pang mas maliliit, pero sa piso na nailagay si Rizal. Kung tutusin natin na maliit ang halaga kumpara sa 1,000 na ang nandyan ay, although may mga nagawa din para sa bayan, subalit, syempre kung ikukumpara natin sa ating pambansang bayani, diba, sabi natin si Rizal ang isa sa pinakadakilang malayo sa kasaysayan ng Pilipinas, pero nasa piso. Ano kaya po mga kaibigan ang sagot? Sabi kanina sa Facebook, nagbasa ko ng mga comments, sabi doon, kasi daw ang mga nagawa ni Rizal para sa, balik po muna tayo,
Okay. Ang mga nagawa ni Rizal para sa ating bayan ay sadyang hindi matatawaran, walang halaga. Kumbaga, hindi walang halaga, napakahalaga, pasensya na, kundi, kumbaga, ibig sabihin ng hindi matatawaran, it's priceless. O, napa-English na po ako, ano. So, priceless po ang kanyang mga nagawa. Kumbaga, ang halaga ay hindi matatawaran kailanman at ninuman. Magandang sagot po yun, convincing. Pero mas nagustuhan ko po yung sagot na sa pagkakataong ito at sa kahit na anong panahon sa ating kasaysayan, kumbaga, hindi lahat ng tao ay pwedeng makahawak ng 1,000, pero sigurado tayo na lahat ng tao, bata man, matanda, lalaki, babae, di ba? Mayaman, mahirap, ay pwedeng makahawak ng piso. At sa ganung paraan man lamang ay may pakikilala si Rizal sa lahat ng uri sa mga taong may iba't ibang antas ng pamumuhay. So parang ganun, mas nakumbinsi ako ng sagot na yun, mga kaibigan, kung bakit sa piso inilagay si Rizal at hindi 1,000. Number one, because yung mga nagawa niya ay priceless. Hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga. Pangalawa, para mas may pakilala si Rizal sa mga tao kahit na ano ang antas ng pamumuhay na ito ang ating pambansang bayan. Okay? Dako po tayo sa susunod na slide. Kaya ang tanong po natin mga kaibigan, gaano nga ba natin kakilala ang pambansang bayani ng ating bansa? Sapagkat nakikita natin sa piso, nakikita natin sa posporo, may mga ributo sa lahat ng panig ng Pilipinas at maging sa iba pang bahagi ng mundo. Ang tanong, gaano natin siya kakilala bilang isang tao at bilang isang bayani? So yun po ang ating pag-uusapan ngayon, isa sa kanyang mga na-contribute sa atin sa lahat ng panahon ang kanyang mga nagawa at ang mga simbolismong nakapaloob sa mga akdang ito. So sabi dito sa susunod mga kaibigan, siya ay next po tayo. Okay, si Rizal ay isang makata. Ibig sabihin poet, manunulat ng tula. Sa pagkabata hanggang sa siya ay malapit ng mamatay. Kung tutuusin, kung tayo yun at babarilin na, bukas makalawa, siguro magmumukmuk na tayo sa isang tabi at iisipin bakit nangyari ito sa akin. Pero si Rizal, sa halip na magmukmuk sa isang tabi, ay ginugol niya yung mga nalalabing oras niya para isulat ang kanyang kahuli-hulihang tula. Ano yung pamagat ng tula na yun, mga kaibigan? In ultimo adios o huling paalam. Isa rin siyang mananaysay. Ano ibig sabihin ng mananaysay? Manunulat ng sanaysay. Paano ba yung English? Baka magkamali ako ng bigkas na essayist. Basta mananaysay na lang mga kaibigan para sure. Okay. Sinulat niya, isa sa mga hindi ko makalimutan sanaysay ni Rizal ay ang Sobre la Indolencia de los Filipinos o hinggil sa katamaran ng mga Pilipino. Kung saan doon ay ipinaliwanag niya kung bakit umiiral ang katamaran sa ating bansa. Yun. At syempre isa rin siyang dramatista, isang dramatist. Nagsulat siya nung siya ay bago pa man siya pumunta ng Europa ay nagsulat na siya ng mga dula na naitanghal sa kanyang bayan sa Calamba. Hindi ko makakalimutan yung kanyang Huntual Pasig. Okay? Maliban sa pagiging makata, mananaysay at dramatista, si Rizal ay isa ring linguista. Next po. Ano bang ibig sabihin ng linguista? Actually, hindi lang linguista, isa rin siyang polyglot. Pag sinabing polyglot, maraming alam na wika. Pag sinabing linguista, kabisado ang pasikot-sikot ng isa o higit pang wika. Ngunit si Rizal ay linguista na, polyglot pa, sapagkat siya ay may alam na 22 wika. Ano po yung 22 wikang ito mga kaibigan? Di lamang mga wika sa Pilipinas, kundi iba't ibang wika sa daigdig. At bawat lugar na napupuntahan niya ay pinag-aaralan niya ang wikang sinasalita sa mga bansang ito. Next po tayo mga kaibigan. Okay yan, naka-flash po mga kaibigan, yung 22, babasahin na lang po natin, 22 wikang alam niya, nandyan po yung Arabic, Bisaya, Tagalog, at iba pa. Okay, umatras po tayo. Sige. Maliban doon mga kaibigan, ayon sa aklat ni Saide, yung blue na aklat, ayon sa aklat ni Saide, maliban sa pagiging makata, mananaysay, dramatista, si Rizal ay marami pa ang mga nagawa sa kanyang buhay na nagkaroon ng kontribusyon sa kanyang lipunan at sa ating kasaysayan. Isa siyang doktor, ophthalmologo, naturalist, ethnologist, surveyor, isang guro. Nung siya ipatapon sa dapitan, sa halip na siya ay magmukmuk doon, siya ay nagturo sa mga batang may hirap sa dapitan. Isa siyang magsasaka, negosyante, ekonomista.
geographer, cartographer, bibliophile. Mapapasana all ka na lang sa kagalingan ng ating pambansang bayani, mga kaibigan. Philologist, grammarian, folklorist, philosopher. Sa kanyang mga akda, lalo na yung mga nobela niya, ang dami niyang inilagay na filosofiya. Translator, inventor, magician, grabe ano, humorist, satirist, polemicist, sportsman, traveler, at higit sa lahat, baka matanong kayo, bakit propeta si Rizal? Bakit si Rizal masabing propeta? Sapagkat marami siya, may mga detalye sa kanyang hinaharap na nahulaan niya nung siya ay bata pa. Anong halimbawa? Tanungin niyo kung ano. Okay. Isa sa mga halimbawa nito, mga kaibigan, ay nung naglalaro sila ng mga kapatid niya sa bahay kubo na itinayo ng kanyang ama, naglalaro sila ng luwad at kumbaga parang hinuhubog niya yung luwad o yung putik na parang itsurang ribulto. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid na babae. Sabi ng mga babaeng kapatid, ikaw ba yan, Pepe, ikaw ba yung ginagawa mo? Sabi naman ni Rizal, huwag niyo akong pagtawanan ngayon sapagkat darating ang panahon, darating ang araw na makikita ang ribulto sa iba't ibang panig ng ating lugar. At yun po ay nangyari. Yun po ay naganap. Patunay, mga kaibigan, na si Rizal ay isang propeta. Okay? Dako tayo. Pero syempre dito tayo medyo humanga din kay Rizal. Isa siyang dakila. Next po tayo, mga kaibigan. Okay, isa po siyang dakilang mangingibig. Nakalista po dyan ang mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya. Hindi na natin po iisa-isahin kasi mayinggit lamang po tayo, hindi biro lang. Mapapasana all ka na lang. Pero ang sabi nga sa pelikula na Jose Rizal, nung yung starring si Cesar Montano, walang isa man dyan sa mga babaeng yan ang kanyang, si Rizal ang tinutukoy, walang isa man sa mga babaeng yan ang kanyang pinaiyak. Pagkos, lahat sila ay kanyang pinaligaya. Sana all. Maraming kakilalang ganyan. Okay. So, isa po siyang dakilang mangingibig. Okay. Pero ang sabi ko sa inyo kanina, next po tayo, sabi ko sa inyo kanina, isa sa pinakahinangaan ko kay Rizal ay ang pagiging nobelista niya. Kaya ako nagsulat din ng mga nakaraan ng aking sariling nobela kasi syempre hindi mahirap itapat yan sa mga akda niya. Kaya nobela lang ang tawag ko sa mga nagawa ko. Pero siya, isa siyang batikang nobelista dahil sa pagkakasulat niya ng 2 immortal na nobelang ito. May nagtanong sa akin kagabi ba yun o kahapon sa Messenger kung bakit daw immortal. Isa sa mga salita sa pamagat ng aking lektura o panayam ngayong hapon ay nandoon ang salitang immortal. Bakit immortal? Unang-una syempre sa pagkakabenta kaibigan ay walang kamatayan. Walang kamatayan in the sense na sa kabila ng napakatagal ng panahon ng pagkakalimbag ng mga nobela pong ito, mga kaibigan, at na matagal na panahon na rin na mayapa ang pambansang bayani, subalit ang kanyang mga akda ay patuloy na pinag-aaralan, sinusuri, at nagiging inspirasyon sa mga tao sa bawat panahon kung kailan ito dumarating. Diba? So, it's more than 100 years. Subalit bakit nandito pa? Sapagkat nakapaloob sa kanyang mga akda ang mga di matatawarang mga simbolismo na pwede tayong makarelate hindi lang kahapon, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi magpakailan. Hindi ako nagpo-promote kasi nabanggit ko lang. So sunod, pinaghambing natin, sabi sa mga aklat, pinaghambing natin ang 2 nobela ni Rizal. Next po tayo. Ang sabi dyan, kung ang Noli Me Tangere ay nobelang panlipunan, ang El Filibusterismo naman ay nobelang pampolitika. Bakit kaya? Kung titingnan natin at kung maaalala natin, ang Noli at El Pili ay magkarugtong. Ang El Pili ay sequel ng Noli. Subalit magkaiba ang kanilang tuon. Magkaibang uri sila ng nobela. Ang Noli ay panlipunan. Ang Pili ay pampolitika. Bakit? Sapagkat sa Noli, doon inilagay ni Rizal ang lahat ng sakit ng lipunan sa kanyang panahon. Doon ipinakilala ni Rizal ang tinatawag nating social cancer o suliraning panlipunan. Inihambing niya ang mga sakit ng lipunan sa kanyang panahon sa sakit na cancer sapagkat ang mga ito ay walang lunas at mananatili sa loob ng mahabang panahon. Kaya kung magtatanong kayo, meron pa bang kamangmangan ngayon? Yes, meron pa. Meron pa bang pang-aalipusta ngayon na nabanggit sa Noli? Malamang sa malamang marami pa. Meron bang diskriminasyon? Napakarami pa. So patunay lamang, mga kaibigan, na ang Noli, kumbaga ang mga suliraning ito sa Noli Me Tangere ay sadyang katulad ng sakit na cancer.
Yun ang tuon ng Noli Me Tangere, ang sakit ng lipunan sa kanyang panahon. Nagawa ng mga Kastila at gawa din naman ng mga Pilipino. Hindi siya bias sapagkat, kumbaga, inamin niyang may sakit, inamin niyang may problema, pero yung problema ay hindi lamang sa mga Kastila, kundi sa mga Pilipino rin. Diba? So yun. Samantalang El Filibusterismo ay nobelang pampolitika. May mga suliraning panlipunan pa rin sa El Fili, subalit ang nangingibabaw na nilalaman ng naturang nobela ay ang kabulukan ng pamamahala, kabulukan ng sistema sa dalawang lugar. Una, sa pamahalaan, pangalawa sa simbahan. Kasi nabanggit sa Noli ang tungkol sa mga praile na mahilig magsugal. Nabanggit sa Noli ang tungkol sa El Fili ang tungkol sa Kapitan General na sa halip na asikasuhin ang kanyang bayan ay mas piniling mangaso. Isipin niyo yan. So, kabulukan ng pamumuno sa simbahan at pamahalaan, yun naman ang tuon ng El Filibusterismo. Sabi ng ibang aklat, ang Noli daw ay nobela ng isip. Ay baliktad yata na naalala ko. Yeah, ang El Fili ay nobela ng isip, samantalang ang Noli ay nobela ng puso. Ulitin ko ang Noli ay nobela ng puso, samantalang ang Fili ay nobela ng utak o ng isip. Mas may heart daw, may puso daw yung El Filibusterismo kasi may anggulo ng family, may anggulo ng pag-ibig. Sino ba naman ang makalilimot sa bago pa man nagkaroon ng Katniel, Jaden at Lisken, nauna na ang love team ni Ibarra at Maria Clara. Ano kaya pagdudugtungin yung dalawang pangalan na yon? So, may anggulo ng love, may anggulo ng pag-ibig, may anggulo ng pamilya, may anggulo ng struggle para magtagumpay sa larangan ng pag-ibig. Kaya nobela ng puso. Nobela ng isip ang El Fili kasi masyadong intelektual yung pagkakabuo. Yung paghihiganting na binuo ni Simon ay masyadong pinag-isipang mabuti kung paano ipaplat para lang mabawi niya si Maria Clara. Subalit sa dulo ng lahat ng kanyang pagpapagal, sa lahat ng dulo ng kanyang pagsisikap at pagpapakahirap, nauwi pa rin siya sa kabiguan. So hindi na masyadong mapuso yung El Fili. Mas nangingibabaw ang pagkakaroon ng intelektual. Kasi isa pa sa mga nakapaloob doon ay ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Mamaya babanggitin din po natin yun pag nabanggit natin yung mga simbolismo. Sa kabila ng pagkakaibang ito, next po tayo, sa kabila ng pagkakaibang ito, isa ang masasabi kong pagkakahawig nila, kapwa ito simbolikong nobela. Ano ibig sabihin ng simbolikong nobela? Na nakapaloob sa kanyang mga kabanata ang mga simbolismo, na hindi, kaya nga simbolismo mga kaibigan hindi siya dapat tratuhing literal. Hindi siya literal na pagkain, hindi siya literal na tao, hindi siya literal na hayop, hindi siya literal na lugar. Mayroon pang mas malawak at mas malalim na nais ipaliwanag si Rizal sa mga bagay na yun. Kaya nga kung teacher tayo sa Pilipino, nagtuturo tayo ng Noli at El Fili, huwag naman po sanang matapos ang ating talakayin hanggang sa mga tauhan, tagpuan at pagkakasunod-sunod o banghay ng nobela. Mas mainam pong halukayin po natin ang ibig sabihin ng bawat isa. Kung uubusin po natin lahat ng simbolismo at pakahulugan, kukulangin po tayo ng 1 oras, kaya nga nilagay ko doon sa pamagat, mga piling simbolismo lamang ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Ang unang simbolismo na tumatak sa akin, mga kaibigan, ay natin yung unang simbolismo. So, unahin po natin ang mga simbolismo sa Noli Me Tangere. Yun, nakakagutom mga kaibigan. So, ang unang simbolismo sa Noli Me Tangere na hindi ko makakalimutan ay ang inihanda sa piging ni Kapitan Tiago bilang pa-welcome kay Crisostomo Ibarra na 7 taong nag-aral sa Europa. Doon sa piging na yun, imbitado ang lahat ng makapangyarihan sa bayan, katulad ni Padre Damaso. Nandun din si Doña Victorina at ang kanyang asawa. Siyempre, nandun din si Padre Sibila, ang kura ng Binondo. Pero nandito nakalagay, anong sinisimbolo kayo ng tinola? Kasi ito ang inihain, ito ang pinaluto ni Tia Isabel. Ang sabi dyan, since parang exposition siya ng nobela, o pagsisimula ng nobela, ang unang paghaharap ni Padre Damaso at ni Ibarra, na masasabi nating pangunahing antagonista at protagonista sa nobela. Masasabi dyan na ito ang pagbabadya ng mainit na salpukan ng mga tauhan, lalong-lalo na yung mga tauhang binanggit ko. Lalo na si Padre Damaso, alam natin na siya ang dahilan kung bakit nakulong, nagkasakit, namatay at ipinalibing kung saan si Don Rafael, ang tatay ni Ibarra. Nang hindi mailibing ng maayos dahil umuulan ay itinapon na lamang ng mga sepulturero sa lawa.
So yun, dahil doon sa, yun ang kanilang unang paghaharap at masabing mainit na, kumaga pagbabadya ng mainit. Siyempre naman, tinola mainit mga yan. Di yan masarap kainin ng galing sa ref. So yun ang simula, pagbabadya ng mainit sa salpukan ng dalawang tauhan. Ayaw kasi ni Padre Damaso na itong si Ibarra, actually sa kalahatan, ayaw naman Kastila na pinag-aaral ng mga magulang na Pilipino ang kanilang mga anak. Lalo na ito ngayon si Don Rafael, ipinadala ang kanyang anak sa Europa para doon mag-aaral. So yun, ayaw ng mga praile ng ganun. At nang dumating yung hapunan, lalong tumindi ang galit ni Padre Damaso. Bakit kaya? Next po tayo. Isa pang simbolismo. Yung lieg ng manok. Nung maghahapunan na at magkakainan na sila, nakakatuwang pangyayari. Kaya nga sinasabi yung Noli, may konting humor, may panunudyo, may pagkasatiriko or satire. Kasi, papailang ako. Okay. Sapagkat mga kaibigan, nang ihahain na yung nilutong putahe ni Tia Isabel, ang naibigay kay Ibarra ay yung masasarap na bahagi ng manok. Diba? Yung mga pitso, yung mga malaman, yung mga gusto natin pag kumakain. Samantalang ang napunta kay Padre Damaso ay masabaw, may palikpik na konti, at maraming papaya, nakalutang ang lumulutang doon sa sabaw ang walang balat na liig ng manok. Kahit naman sino siguro ay maiinggit. Pero labis siyang nagdamdam doon, dinurog-durog niya yung papaya o yung sayote kung ano nakalagay doon. Tanungin ko mamaya si Tia Isabel kung anong ginamit niya, pero hindi patatas. Sayote or papaya. Tapos, hinigop niya yung sabaw, saka pabagsak niyang inilagay ang mangkok. Ang leeg ng manok, mga kaibigan, ay sumisimbolo ng simula. Ito na ang simula ng sakalan o tagisan ng mga tauhan na sina Ibarra at Padre Damaso. Lalo pat alam natin, common knowledge sa atin mga kaibigan, na si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara at si Maria Clara naman ay lihim na anak ni Padre Damaso. So yun ay isang malaking conflict ng nobela, na yung conflict na ipinakilala para kipang binanggit ni Rizal yung lieg ng manok kung wala yung pinatutungkulan. So isa yon sa mga simbolismo. Next please. Okay, isa sa mga kahanga-hanga ng na tauhan sa nobela ay ang tauhang si Teniente Guevara. Siya po yung nagtapat kay Ibarra kung anong nangyari. Ipinagtapat niya kay Ibarra yung naging kasawian ng kanyang ama, na si Don Rafael Ibarra. Kaya pinakita dito mga kaibigan ni Rizal na hindi siya bias. Kung may Kastilang ganito, may Kastila din ganito. Kung may Kastilang mabuti, may Kastilang masama. Kung may Kastilang talipandas, lalim ng talipandas, may Kastilang mabuti. Isa si Teniente Guevara, sumisimbolo sa mga Kastilang may mabubuting kalooban noong unang panahon. Okay? Next po tayo. Yun. Kapitan Tiago, eto, nakalagay dito sa drawing, hindi lang Kapitan Tiago ang pangalan niya, nakalagay Sacristan Tiago. Simbolo ng mga Pilipinong sunod-sunuran sa mga Kastila. Ito yung tauhan mga kaibigan sa Noli na ang lahat ng panalangin ang sinasagot ay amen. Hindi lahat dapat ganun. Kumbaga hindi lahat ng utos ng hari ay, lalo na ng mga praile ay, lalo na kung negatibo, ay susundin. Lalo pat nalaman ng mga ni Padre Damaso na matagal na silang kasal ni Tia Alba, subalit hindi pa sila magkaanak. Saan nalaman yun? Sa kumpisalan. Kaya inutusan ni Padre Damaso si Kapitan Tiago na utusan din si Tia Alba na pumunta sa Ubando, sa harap ni Santa Clara. Di ba? Naniniwala tayo na si Santa Clara ang si Santa Clara ang patron ng mga mag-asawang di magkaanak. Siya ang nagbibigay ng anak sa mga mag-asawang di magkaanak. Kaya nang umuwi sa bahay si Kapitan Tiago, tinawag niya ang kanyang asawa, Pia, Labidab, sali ka dito. Sabi ni Padre Damaso, sumayaw kang mag-isa sa harap ng ribulto ng Santa Clara. Kung anong sayaw, bala ka na. Kung sumagbudots, bala ka. Di biro lang. So, sunod-sunuran siya mga kaibigan. Kung anong sinabi ng praile, susundin niya. So yun, kaya tinatawag siyang Sacristan Tiago. Simbolo ng mga Pilipinong sunod-sunuran sa mga Kastila. O kung sa makabagong panahon, sunod-sunuran sa mga Pilipinong, o kung sumisimbolo sa mga Pilipinong sunod-sunuran sa ibang tao. Walang sariling pagpapasya, walang sariling pagpupusa kung titingnan natin. Okay? Next. Kung si Kapitan Tiago ay sumisimbolo sa mga Pilipinong sunod-sunuran, lalo na po si Tia Alba. Bagamat ang kanyang karakter sa Noli Me Tangere ay masyadong kawawa kasi para
nababakwit ako. Isa siya sa mga biktima, di ba, ng mga Kastila na inilagay doon. Sabi diyan, larawan ng kababaihang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Nang sinabi sa kanya ni Kapitan Tiago na, Labidabs, punta ka ng Santa Clara, kung ano, sinunod niya sapagkat masunurin siyang asawa. Kahit na yung pangyayari na yon ay naging simula ng kanyang kasawian sapagkat alam na natin ang sumunod na nangyari. Na habang sumasayaw si Pia Alba doon sa harap ng aributo ng Santa Clara, hindi naman pala ang Santa Clara nagbibigay ng anak, kundi yung nakamasid ng lihim sa kanyang pagsasayaw, nakasuot ng sutana, isang matabang pari, at alam na natin kung sino. At alam na rin po natin kung ano ang sumunod na nangyari. Siya ay nagkasakit, oo, nagdalang tao, subalit after niyang mga anak, siya po ay nag-deteriorate yung kanyang kalusugan at dinaglaon, siya ay namatay. So larawan ng kababaihang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kasi mga kaibigan, nung panahon ni Rizal, hindi pa lumilitaw ang mga feminista kung tawagin. Kasi kung nangyari ito ngayong panahon, marami ang magiging kakampi ni Pia Alba. Pero hindi. Kinimkim niya ang kanyang sama ng loob. Kinimkim niya yung nangyaring kasalaulaan sa kanya dahil sa ang ginawang kasalaulaan sa kanya ng isang alagad ng Diyos. Kasi nasabi pa nga, ang mga praile ay kahalili ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Isipin niyo. Tapos makikita natin, o malalaman natin, na may biktima ang taong yon at hindi lang basta biktima sa pagsasamantala. Next po, ito ang mga talipandas ng nobela. Pag nagtatalakay ako ng nobela, talagang nadadala po ako ng simbuyo ng aking damdamin sapagkat nainis ako sa dalawa pong ito. Si Padre Damaso Verdulagas at si Padre Bernardo Salvi. Sabi diyan, alagad ng simbahan na may tinatagong kasamaan. Kasi nang manganak si Pia Alba, lumaki si Maria Clara bilang isang napakagandang dalaga. Alam niyo ba na may dalawang pari na sumusunod-sunod sa kanya? Yung isa, bilang isang lihim na tatay. Yung isa, ay bilang isang lihim na mangingibig. Bakit kaya malakas ang loob na sundan ni Padre Salvi si Maria Clara? Alam niya kumbaga, pari siya, di pwedeng magkaroon ng kaugnayan sa kahit na anong babae. Pero ginagawa niya ito sapagkat meron siyang lihim ding alam. Alam ni Padre Salvi ang sinapit ni Pia Alba kasi bago ito mamatay sa kanya nangumpisan. Magkalaban sila kung tutusin. Kasi si Padre Damaso ay Franciscano, si Padre Salvi ay Dominicano. May mga conflict din sa simbahan noon ang mga praile na yan. So meron silang kumbaga lihim ding away. Kaya ganun. Kaya si Padre Salvi sa isip-isip ni Padre Salvi, okay lang gawan ko ng masama yan. Bunga naman yan ng kasalanan ng kalaban ko. Kaya sasabi naman ni Padre Damaso, susubukan mong gawin yan, isusubong kita sa arsobispo. So bawat isa ay may kani-kaniyang baraha sa isa't isa. Kaya hindi sila makadraw kumbaga. Maliban pa sa nandiyan si Kapitan Tiago at syempre si Ibarra na nakabantay kay Maria Clara bago ito pumunta ng Europa. Okay, next. Ito mga kaibigan, yung isa sa mga romantikong tagpo ng nobela, ang azotea. Nang sinerch ko anong azotea, parang veranda, parang terasa ang dating. Basta parang ganyan sa larawan mga kaibigan, flat down na roof na ginawang terasa, parang gano'n. Wala kaming ganyan kaya hindi ko talaga alam. Kaya naghanap na lang ako ng larawan. So, ito'y sumisimbolo sa pugad ng pag-iibigan at magandang pagtitinginan. Kung tutusin, ito yung unang pagkikita, dito unang nagkita, nakaka-30 minutes na po kayo mga kaibigan. Okay, dito unang nagkita sina Ibarra at Maria Clara after nilang magkahiwalay. Kaya si Maria Clara, syempre may mga tampo man na natatago sa kanyang dibdib. Wala pang Facebook noon, di sila nag-messenger, zero, mga kontinente ang kanilang pagitan mga kaibigan. Kaya sabi ni Maria Clara, dami mo, kumbaga, ang lawak ng distansyang nakapagitan sa atin. Magaganon tampo-tampo. Nasa Europa ka, nasa Pilipinas ako. Imposibleng hindi ka man lamang tumingin sa iba. May mga ganon. Yung mga babae, may mga ganong selos-selos. Pero si Ibarra, syempre, hindi niya banggain yun. Sabi niya, maaaring maraming pwedeng makita sa ibang bansa. Pero paano ako titingin isa man sa kanila na sa harap mismo ng bangkay ng aking ina, isinumpa kong ikaw lamang ang aking mamahalin habang buhay. Tapos ang usapan, sila na ulit. So yun ay simbolismo mga kaibigan, ang azotea. Pugad ng pag-iibigan ng dalawang tauhan doon sa nobela.
Siyempre, si Don Rafael. Next po tayo. Si Don Rafael, kilala natin, ang tatay ni Ibarra. Pero ang nilagay ko dito, kasi may nabasa rin po ako mga kaibigan, si Don Rafael daw, sumisimbolo sa Pilipinas na unti-unting namamatay sa kamay ng dayuhan. Noon at ngayon. Pero pag-usapan natin yung noon kasi yung ngayon, alam ko madali nyo namang magigets. Diba? Si Don Rafael ang Pilipinas, nang umalis si Ibarra, nang magpaalam siya sa kanyang ama, buhay na buhay. Ang kanyang ama. Subalit nang siya ay bumalik, patay na ito. Parang Pilipinas din. Nang umalis siya, ang ganda. Pagdating niya, sari-sari ng krimen, sari-sari ng kaapihan ang nararanasan ng kanyang mga kababayan. Okay? Sunod. Sunod po. Isa sa pinakagusto kong pangyayari sa nobela ay ang pamamangka sa lawa. Hindi dahil romantiko ang dating, kundi dahil doon inilagay ni Rizal ang napakaraming simbolismo. Anong nangyari sa pamamangka sa lawa? May hayop na lumitaw habang namamangka. Nandun si Ibarra, nandun si Maria Clara. Siyempre, ang piloto ng bangka ay si Elias. Nandun yan yung mga kaibigan. Subalit, biglang sumigaw ang mga babae kasi may lumitaw na hayop. Ang hayop na lumitaw ay buhaya. Mga simbolismo yung mga kaibigan. Ano ang nangyari doon? Unang tumalon si Elias. Dala-dala ang kanyang sarili. Nakipagbuno siya sa buhaya. Nang sila ay nagpapambuno na, may mga pagkakataong lumulutang, lumulubog, hindi na muling lumutang. Bagkus nagkulay dugo yung tubig. Ibig sabihin may nasusugatan. Malamang si Elias yun kasi kamay laban sa bunganga ng buhaya na punong-puno ng matatalim na pangil. Kaya si Ibarra ay tumalon. Dala-dala ang isang punyal at siya ang nakapatay sa buhaya. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng lawa? Ano ang ibig sabihin ng buhaya? Ano ang ibig sabihin ni Elias? Ano ang ibig sabihin ng katauhan ni Ibarra? At ano ang sinisimbolo ng punyal? Isa-isahin po natin. Sabi dito, ang lawa, mga kaibigan, ay sumisimbolo sa Pilipinas na naging kuta ng mga dayuhan. Yung lawa, it symbolizes the Philippines. Diba? Kung saan, next slide tayo, sa loob ng lawa, maraming buhaya sa gisag ng kasamaan at pang-aapi at yung mga kasilang masasama. Although alam natin lahat, mga kaibigan, na sa bawat panahon may mga buhaya. At alam natin kung saan matatagpuan ng mga buhayang yan. Ginamit ni Rizal ang lawa to symbolize the Philippines. At ginamit ni Rizal, siguro kung nakakapagsalita at nakakapag-isip ang buhaya, baka sinabi, bakit ako na naman? Hindi ba pwedeng buitre? Wala naman tayong buitre. Hindi ba pwedeng Black Panther? Wala din tayo noon. Malamang marami tayong buhaya rito sa Pilipinas. Literally. And of course, figuratively. Kaya buhaya ang ginamit, di ba? Na pinatutungkulan ang mga taong nagdudulot ng kasamaan at kapihan sa kanyang mga kababayan. Next, please. Si Elias, sumisimbolo sa mga Pilipinong wala po siyang gaanong pinag-aralan. Pag walang gaanong pinag-aralan katulad ni Elias, ay madaling magapi ng mga buhaya. Pag walang gaanong pinag-aralan katulad ni Elias, ay pwedeng masugatan, masaktan. Ang pinakamasakit pa niyan ay mamatay. Kaya ang challenge nga ni Rizal sa kabanatang ito, don't be an Elias. Tama ba English? Basta, huwag maging Elias. Sa lahat ng pagkakataon. Kasi syempre may mga mabuti din katangian si Elias, matapang. Di ba? Mangingibig din. Mabubuti din ang katangian ni Elias. Sabi nga ng iba, si Elias daw ay si Bonifacio. Mga pagsusuri din ng ibang mga manunulat. Walang mali sa pagsusuri, mga kaibigan. Subalit, yung katangian bilang isang taong walang pinag-aralan na nagagawa ng masama ng iba dahil sa kawalan ng pinag-aralan yun ay hindi daw dapat natin tularan. Paunlarin daw natin ang ating sarili sa pamamagitan ng edukasyon. Huwag daw tayong maging Elias sa pagkakataong ito. Bagkus, next, tayo daw ay maging Ibarra. Mga Pilipinong may pinag-aralan. Yun ang challenge. Paano ka mag-share mula sa pagiging Elias at papunta sa pagiging Ibarra upang next, madala mo sa lahat ng pagkakataon ang punyal. Ang punyal, mga kaibigan, ay isang patalim na may dalawang talim sa magkabila. Double dagger ba ang tawag yan? Yun, basta punyal na lang para mas madali. Ang punyal, next please, ay sumisimbolo sa edukasyon. Na kapag ikaw ay may pinag-aralan, ikaw ay may katalinuhan, ikaw ay may kaalaman, walang sino man ang pwedeng umapi sa'yo. Walang sino man ang pwedeng mantapak sa'yo. Bakit tayo tatapakan? Di naman tayo lupa. Masakit kaya ang takong. Kaya mag-aral. So, yun ang ibig sabihin ng puno. Kaya nagkaroon ng utang na loob si Elias kay Ibarra sapagkat iniligtas siya nito sa tiyak na kamatayan.
Ganon din ang mangyayari sa edukasyon. Ililigtas tayo sa kamangmangan, ililigtas tayo sa kahirapan, ililigtas tayo sa pang-aapi kasi kaya na nating mag-reason out in a proper way din. Okay? Next. Ito naman ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng nobela. May tanong sa LEP, sa licensure exam for teacher, several exams ago, di ko na babanggitin kung kailan, mga 3 years ago. Ang tanong doon, sino sa sumusunod na tauhan sa Noli Me Tangere ay sumisimbolo sa mga Pilipina? Ngayon, noon, bukas, magpakailanman. Madalas ang sinasagot doon, Maria Clara. Kaya marami nagkakamali. Ang sabi ni Sir Pat Villafuerte, isang bantog na manunulat, author ng aklat, si Sisa ang sumisimbolo sa kababaihang Pilipino. Ang sabi sa akin ng estudyante, di ba siya si Sisa baliw? Ang sakit naman nun, na lagi nating ikinukulapol ang word na baliw kay Sisa. Di ba natin alam, kumbaga, balikan natin yung kanyang masalimuot na nakaraan, bakit siya nabaliw? Namatay si Crispin, nawawala si Basilio. Sino ang ina na hindi masisiraan ng bait sa ganong sitwasyon? Biktima pa siya ng pang-aapi ng kanyang asawa. She is a battered wife. Di ba? Siya ay biktima ng pambubugbog. Tapos bigla-bigla, kinaumagahan, wala ang kanyang anak na si Basilio. Nang umuwi ito sa gabi, hindi kasama si Crispin kasi napagbintangang nagnakaw. Kawawang babae. Pero ang pinakamaganda sa kanya, siya ay mapagmahal na ina. Bakit hindi si Maria Clara ang sagot doon sa question na yun? Sapagkat si Maria Clara, ang katauhan ni Maria Clara noon at ngayon ay hindi na magkatulad. Paano ba siya tumawa? Ngayon, ganun pa rin ba tumawa ang mga Maria Clara natin ngayon? Paano ba siya magpaypay? Paano ba siya kumilos? Di ba ibang-iba na? So hindi na pwedeng sabihin na si Maria Clara ang simbolo ng kababaihan sa makabagong panahon, lalo na. Pero ang katauhan ni Sisa ay sumisimbolo pa rin sa kasalukuyan sapagkat noon, ngayon, bukas, ito na naman, magpakailanman. Ang katauhan ng mga dakila at butihing ina ay hindi nawawala. Meron at marami pa rin sa ngayon. So yun na, kaya wag lang natin yung pulapul pag sinabing Sisa baliw. Hindi. Nabaliw siya dahil sa kahirapan. Nabaliw siya dahil sa kabiguan, kasawian, pagkawala ng mga anak niya. Subalit, din dito mabubura ang pagiging mapagmahal niyang ina. Katangian ng mga babae na hindi natin pwedeng tanggalin sa kanila kahit na dumaloy pa ang napakahabang panahon. Siyempre, next, pag nabanggit ang Sisa, hindi pwedeng mabanggit ang Basilio at Crispin, mga kabataan na nakaranas ng kaapihan at kalupitan. Sila po yung simbolismo niya. Okay? Alam natin yung nangyari sa dalawa. Yung isa namatay, si Crispin. Si Basilio ay nawawalan sapagkat siya ay nalaglag sa isang bangin at inalagaan ng isang pamilya sa gubat. Makakasama po natin si Basilio sa El Filibusterismo mamaya. Pero nung bata pa siya, ang sinisimbolo niya ay kabataang nakaranas ng kaapihan at kalupitan. Saan? Sa isang lugar na, kung tutuusin natin, ay lugar na sana iligtas sila. Sa simbahan. Di pa ako galit. Sa simbahan, dapat ligtas sila. Subalit doon pa sila napahamak. Okay? Next. Ito. Kutsilyo. Kanina may punyal. Ito naman kutsilyo. Sabi dyan, paghihimagsik ka, wala ng pagtitimpi, puot pagkamuhi. Kasi doon sa handaan ni Kapitan Tiago, kung anong mga patutsada ni Padre Damaso kay Ibarra, hindi siya sumasagot. Sige lang, bala ka dyan. Pero, sa sunod na handaan kung saan sila muling nagtagpo, hindi na siya ang pinatututsadahan. Ang nabubulol na mga kaibigan, ang pinatututsadahan ni Padre Damaso ay ang kanyang ama na. Ganun ba tayo, kung tayo ang apin, medyo kaya naman. Pero kung magulang na natin, mahal na natin sa buhay, ewan. Kaya nung ginawa ni Ibarra, kinuha yung kutsilyo at parang handang-handa siyang itarak sa liig ng pare. Mabutit na pigilan siya ni Maria Clara. So, at least nagkaroon na ng boses si Maria Clara. Kaya, Krisos, tumawag! Parang gano'n. So that symbolizes, paghihimagsik ka, wala ng pagtitimpi, puot at pagkamuhi. Okay, next. Ito, anong kinalaman ng gubat? Bago pala itong mga kaibigan, patapos na po tayo sa Noli, kaya naman nating mahabol yung oras. Dito po, muling nagkita-kita yung mga tauhan sa Noli Me Tangere bago yung wakas. Dito po, pumunta ang mga tauhan matapos ang pamamaril sa lawa, di ba? Dahil sa ginawa ni Ibarra, muntik ng pagsaksak kay Padre Damaso, meron pang mga ekskomunikadong mga ibinigay sa kanya. Kumbaga, lumitaw ang mga lihim na kaaway, kaya pinahantin siya. Pinahanap siya. Sa lawa, alam na natin ang sunod na nangyari, si Elias ang tumalon para lituhin ang mga Guardia Civil. At si Ibarra ay naiwan doon sa bangka. At sabi
bago sila magkahiwalay, sabi nila, magkikita tayo sa gubat. Parang ganon. So ang gubat ay sumisimbolo ng paglayo at pagtakas sa kasamaan. May mga ganun. Kaya siguro sila Bonifacio, nung time na sila ay nagre-revolusyon na, namumundok, di ba? Kasi yun ay pagtakas sa kaguluhang ibinibigay ng lungsod. Hindi ko sinabing tama, hindi ko sinasabing mali. Sinasabi ko lang, eto yung symbolism. Na sa loob ng gubat nagkakanlong ang mga sigaw na ayaw iparinig. Sa loob ng gubat nagtatago ang mga nais makatakas sa kasamaang ibinibigay ng kalungsuran. Kaya nga sinasabi na dalawang uri ang tulisan, may tulisang bayan at may tulisang gubat at may tulisang lungsod. So yun. At nagtapos yung nobela, actually bago pala yun, sino-sino nagkita-kita sa gubat? Siyempre, muling nagkita si Sisa at yung kanyang anak na si Basilio, dumating si Elias, namatay, at sinabi niya, ito yung ending, next na po tayo, napakasakit na ending na naisulat ni Rizal, yung sinabi ni Elias na, hindi ko man lamang, next slide please, hindi ko man lamang naabutan ang pagbubukang liwayway ng aking bayan. Kayong makakakita sa kanya ay po, ituway niyo ako at ibati ng parang ganon, ng magandang buhay. Ibatiin niyo siya ng may buong pag-asa. Kasi ang bukang liwayway ay isang bagong umaga, bagong pag-asa. Medyo tragic mga kaibigan, pero sa bandang huli, ang sinisimbolo ng bukang liwayway ay pag-asa pa rin, may pagkapositibo pa rin mga kaibigan. Kaya, kumbaga, bagamat trahedya ang hinahinat na ng No Limitangere, ipinakita ni Rizal dito na sa kabila ng lahat ng kabiguan, may bagong pag-asa na sinisimbolo ng bukang liwayway. Dako tayo mga kaibigan sa El Pili. Pagkatapos ng 13 taon, lumitaw ang mga tauhan na sinulat ni Rizal sa isang bapor. Ang pangalan ay Bapor Tabo. Next please. Yun. Yan. Tabong-tabo. Parang palanggana ang dating. So Bapor Tabo, katulad ka rin na sa lawa at sa simbolismo ni Don Rafael, na isinisimbolo din po nito ang bansang Pilipinas. Bakit kaya? Kasi marami ang mga nilagay ni Rizal dyan sa Bapor Tabo, lalo na yung pagkakahati nito. Next slide tayo. Anong tinatawag nating pagkakahati? Ang Bapor Tabo, kung saan nandoon ang mga makapangyarihang tauhan sa nobela, si Don Custodio, masabi ko Don Rafael, ako, bumangon hindi. Doña Victorina, nandun si Padre Salve, nandun si Padre Camora, nandun si Bensay. Siyempre, nandun din ang mayamang mag-aalakas na si Simon na nagtatago sa kanyang piluka, balbas at malaking salamin. Subalit kapag tinanggal ang malaking salamin, yan, makikilala na si Simon ay walang iba kundi si Crisostomo Ibarra na nanunumbalik, na bumabalik sa Pilipinas sa dalawang layunin. Ano yung dalawang layunin? Number 1, bawiin si Maria Clara. Number 2, maghiganti. Bakit nasaan si Maria Clara? Nasa loob na ng kumbento. Natuloy ito sa kanyang pagmumungha. Kasi ang akala ni Maria Clara, si Ibarra doon sa No Limitangere pa ay namatay na, sa lawa pa lamang. So, ano ibig sabihin ng kubyerta at ng ilalim? Sumisimbolo sa kayamanan at karalitaan. Kaya sinasabing ang Bapor Tabo ay ang Pilipinas sapagkat nahati sa dalawang bahagi. Ang kubyerta para sa mayayaman at ang ilalim para sa mahihirap. Kayamanan at karalitaan. Nagpapakita rin po ito ng diskriminasyon. Okay? Next. Mabagal na pag-usad ng barko. Sabi dito, nung panahon ng Kastila kasi, mga kaibigan, mabagal na pagsulong o pag-unlad ng bansa. Kaya tinatanong ko sa mga estudyante ko pag nagdi-discuss kami nito, sa inyong palagay, nasa Bapor Tabo pa rin tayo sa kasalukuyan. Sagutin po natin to. Bakit? Meron pa rin bang kubyerta, lugar, o para sa mayayaman lamang? Meron pa rin bang ilalim para sa mahihirap? Meron pa rin bang mabagal, sabi dito, mabagal na pagsulong o pag-unlad ng bansa? Yan. Sunod, mula ako nahanap, mga tuklap na pintura sa barko, mapagbalat kayong pamumuno. Next, please. Okay, mapagbalat kayong pamumuno. Bakit? Kasi nagbabanal-banalan ang mga praile, pero sa loob ng kanilang mga abito, sa loob ng kanilang mga sutana, nagtatago ang mapagsamantalang mga nilalang. Mapagbalat kayong pamumuno.
dito sa Pilipinas. Grabe na isip yun ni Rizal, ganun siya katalino mga kaibigan, na yung mga bagay na ito ay i-immortalize niya gamit ang mga tao, lugar, ito nga, barko, pero nagawa niya ng paraan paghambingin ang mga pangyayari sa kanyang panahon. Ito, revolver ni Simon. Yan, next please. Simbolo ng kasamaan at paghihiganti. Ito yung ginamit ni Simon na ipinantuto kay Basilio nung sila ay muling nagkita sa gubat. Simbolo ng kasamaan at paghihiganti. Isama pa yung paghihimags. Next. Ito naman, si Basilio ay sumisimbolo sa mga kabataang may pangarap sa kabila ng hirap. Ito yung Basilio na anak ni Sisa. Pero pagsapit ng El Filibusterismo, si Basilio ay isa lang mag-aaral sa medisina at meron na rin siyang kasintahan. Si Huli. Sana all. Diba? So kabataang may pangarap sa kabila ng hirap. Next. Si Maria Clara sa El Pili hindi na masyadong pinakita. Kaya lang sinabi na lang doon mga kaibigan na nang siya ay sasagipin na ni Simon. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Kaya para sa akin, si Maria Clara hindi sumisimbolo sa mga Pilipina. Si Maria Clara ay ang kalayaang kahit tagal na ipinagkait sa mga Pilipino. Tanungin mo, kaano lang natin, no? Kasi celebrate lang natin ang araw ng kalayaan. Tanungin lang natin ang ating mga sarili. Malaya na nga ba tayo? Kayaan natin ang tanong ay manatiling tanong. Sagutin natin sa ating reflection sa ating. So yan si Maria Clara. Kalayaan kay tagal pinagkait sa mga Pilipino. Isagani naman, ang sumisimbolo, next please, ang sumisimbolo sa katapatan ng pag-ibig. Diba? Nagpakasal niya yung kanyang kasintahan si Paulita kay Juanito Pilaes, pero tapat pa rin siyang umiibig. Kaya nga, nung panahon na ikinasal na ito, siya ay nasa labas, tinitingnan niya si Paulita Gomez. Sabi niya kasi kinabukasan, iba na siya. Habang nandyan pa siya nakikita ko, gusto ko siyang makita. Habang hindi pa siya tuluyang napapasakapay. These are not exact words. Ano? Pero yun ang diwa nun. Habang nandito pa siya, hindi pa uli ang gusto ko siyang makita. Kaya lang sabi ni Basilio, Tol, wala, paghahalaw, umalis na tayo rito. Sasabog ang bulwagan na yan. May lamparang ganito at ganyan, sasabog yan kapag pinihit pataas. Sabi ni Isagani, hindi. Gusto ko pa siyang makita. Ganun katapat. Kamartiran bang matatawag? Pero para sa akin katapatan sa ngalan ng pag-ibig. Ito po yung pinakatampok sa El Filibusterismo. Next please. Ang lampara. Ito yung sinasabi ni Basilio na sasabog, sasambulat sa bulwagan. Pero sumabog po ba ito? Huwag nakalagay dyan lahat ng luhang iniyak ni Simon. Not literally, figuratively. Lahat ng luhang iniyak ni Ibarra at ng kanyang mga kalahi dahil sa kaapihan ng mga Pilipino. Inilagay niya dyan. Napakaganda, napakaningning, kahanga-hanga. Subalit pag nagdilim, kailangang pihitin pa itaas para lumiwanag ulit. Subalit pag ito'y pinihit pataas, ito ay sasambulat at mawa-wipe out, mawawala ang lahat ng mga naroroon. Lampara, simbolo ng puot at pag-ibig. Next. Nahuli si Simon. Siya ang nagregalo nun eh. Bakit nahuli si Simon? Kasi si Isagani, hindi naman natin siya masisisi. Ayaw niya mamatay ang kanyang Paulita. Bago maman isumambulat ang lampara, ang bomba ba? Oo. Ay kinuha niya ang lampara at itinapon niya sa labas ng bulwagan. Doon sumabog ang lampara. Kanino galing ang lampara? Kay Simon. Kaya hinanap si Simon, hinanting, kumbaga napunta si Simon sa isang malayong nayon, sa nayon ni Padre Florentino, doon niya ipinagtapat ang lahat. Na siya si Ibarra, namatay ang kanyang ama, namatay ang kanyang kaibigan si Elias, namatay si Maria Clara. Ngayon, ang kanyang paghihiganti ay nauwi sa wala. Kaya matapos siyang magumpisal kay Padre Florentino, ay ininom niya ang lason. Lason ba ito? Parang mertayonate. Basta lason yan. Ang lason, mga kaibigan, na sana ay hindi gawin ng sino mang manonood, ay simbolo ng pagsuko. Simbolo ng pagsuko sa buhay. Ang buhay ay hindi sinusukuan kung tutuusin. Sapagkat ang buhay ay punong-puno ng suliraning kailangan nating pagdaanan, lutasin upang tayo ay maging malakas. So ang lason ay sumisimbolo ng pagsuko. Sumuko si Simon sa kanyang bala. Ang kanyang dalawang layunin ay hindi natuloy. Paghihiganti at pagbawi kay Maria Clara. At ang huli, sunod, second to the last pala, ang baul ng kayamanan. Ito ang ugat ng kasamaan sa nobela. Kasi sabi dyan sa nobela, sino daw ang hindi masisilaw sa kislap ng salapi.
Ito yung daladala ni Simon papunta sa nayo ni Padre Florentino. Kaya sabi ni Padre Florentino, anong dapat kong gawin dito? Dapat ko bang isang lula sa M. Louis? Anong dapat kong gawin dito? Anong ginawa ni Simon? Anong ginawa ni Padre Florentino sa baul ng kayamanan ni Simon? Ito ay kanyang itinapon. Next slide and final slide. Yes. Ito ay saan kaya siya tumayo dito? Ito ay itinapon ni Padre Florentino sa karagatang Pasipiko. Sabi niya, itago ka nawa ng mga alon at mga korales nang sa ganun ay hindi ka magamit sa kasamaan. Sakaling makuha ka man ng iba, sana'y magamit ka sa kabutihan. So, ito naman ay sumisimbolo sa katarungan. Lahat ng ating ginagawa sa buhay, mga kaibigan, ay may katapusan. Lahat ng ating ginagawa, mabuti o masama, ay may katapusan. Kaya nakakatakot. Di ba? Kasi para sa akin, naniniwala ako at naniniwala din si Rizal, despite of everything, may justisya pa rin. Hindi man dito sa lupa, pero nakasisiguro siyang may katarungan pa rin. Okay? So yun mga kaiba ng mga piling simbolismo. Kaya siguro next slide, kaya siguro masasagot na yung tanong na bakit immortal ang Noli at Pili? Sa simpleng dahilan na sa mga binanggit nating pakahulugan sa mga simbolismo, ang mga bagay na yun ay marami pa ring naibibigay na marami pa ring naibibigay na katotohanan sa kasalukuyan at hindi yun mawawala. So yun mga kaibigan ang dahilan kung bakit immortal ang nobela Noli at Pili. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much everyone. Diyos mabalos sa Indugabos. So kung meron po tayong katanungan, mangyari po lamang na ipagbigay alam na lamang po natin para masagot natin hanggat kung sa abot ng ating makakaya. Okay? Meron po ba tayong tanong? Any question? Okay, wala. Ito, galing sa Messenger. Okay, the question is, okay. From Arnel San Jose Perez, ako English, sir. How can we enlighten the discussion with regards to the friars like Padre Damaso without offending the Catholic Church? Okay, yun nga naman talaga Kaya siguro kaya nga sabi natin, ang Noli ay isa sa dahilan ang Noli at El Pili ay isa sa dahilan kung bakit si Rizal ay pinatapon sa dapitan, eventually after ipinabaril sa Luneta kasi na-offend ang mga pare. So, siguro sa pagtuturo natin mga kaibigan ng Pilipino, i-emphasize po natin na si Rizal ay hindi kailanman naging bias. Na sa kanyang mga nobela, ipinunto niya na merong ganito. Hindi niya sinabing lahat ng pare katulad ni Padre Damaso. Hindi niya sinabing lahat ng pare katulad ni Padre Salve o ni Padre Camora sa El Filibusterismo. Hindi niya sinabi yun. Sa katunayan, meron ding paring mabuti sa El Filibusterismo na nagngangalang si Padre Fernandez. And there was also di ba, Teniente Guevara. Kumaga, ipinakita niya naman sa nobela na pantay siya. May ganito, may masama, may mabuti. May tiwali, may hindi. Di ba? Siguro yun ang ating ipauunawa sa mga tao, lalong-lalo sa mga estudyante natin, na hindi si Rizal kailanman naging bias o hindi pantay sa pagtalakay ng issue ito. Sinabi niya, kahit nasa Noli Me Tangere, sinabi niya na ang kabulukan, ang cancer ay hindi lang galing sa mga Kastila. Meron din tayong kasalanan. Bakit tayo mangmang? Hindi dahil ayaw tayong paturuan kasi ginusto din natin, parang ganun ang dating. Meron din tayong counterpart sa mga nangyayari sa buhay natin. Parang ganun ang dating. Okay, sana nasagot ko, sir, ang tanong mo. Ano po? Another question number 2. Ano po ang gusto nyong maging take-away? Ano ibig sabihin nitong take-away? Okay, ano ang gusto nyong maging take-away ng mga mambabasa from reading both Noli and El Pili? Ako ayaw ko na take-away yung mga pagkatapos basahin ang Noli El Pili, papabuod lang ng mga teachers. Ay, sorry po bato-bato sa langit, huwag naman sana magalit. Okay lang naman ipabuod. Pero huwag sana matapos tayo doon sa pagpapabuod ng nobela. Kasi sayang. Ang gusto kong take away ay yung symbolism. Yung paghahambing ng mga tauhan sa Noli at El Pili sa mga nangyayari sa kasalukuyang panahon. Sa mga nangyayari, kasi mas may learning na matatawag kung nagagawa ng mga bata na ikumpara ang mga pangyayari sa nobela sa kasalukuyang pangyayari sa kanilang buhay.
Sino-sino ang mga padre damaso sa kasalukuyan? Not necessarily pare. Di ba? O sige, alisin natin yung word ng pare para hindi maka-open. Meron pa bang damaso sa kasalukuyan regardless kung ano ang katayuan sa buhay? Huwag nating ito ng ating sarili sa trabaho, pagiging pare, ito natin sa karakter. Yun ang ibig kong sabihin. Meron bang mga buhay sa kasalukuyan? O sa Mindoro, sa Palawan, sa mga zoo. Pero hindi lang ibig sabihin nun. Meron pa bang katulad ng mga kasila na handang manakit at manakot sa kasalukuyan? Sa mga maliliit? Sila ay buhay din. Diba? Yun ang gusto kong take away, na yung lesson ay hindi lang literal, na pang-utak lang, gusto ko hanggang dito, at gusto ko hanggang gawa. Ilyas ka ngayon, hindi ka tapos ng pag-aaral. Paano ka gagawa ng paraan na maging ibara? Yun ang mga tanungan natin. Hindi yung matatapos sa'yo sa pagtalakay ng No Limit Hunger at El Filibusterismo. Sino ang tauhan ng chapter 3? Anong kinain nila? Tinola, hanggang doon lang, hindi pwede. Lumabas po tayo sa nakakahong pagtalakay ng akda sa literal na level. Okay? Meron pa po bang tanong, mga kaibigan? Okay. Ma'am, are there any questions left? Wala na pong question. I still have 3 minutes. Can I just... Okay, so may 3 minutes pa ako bago mag 3:30. Sabi ni Ma'am, pwede ako mag-shout out. Shout out po sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko na nasa baba. Yun, ewan ko nakikinig at nanonood. Special shout out kay Miss Jerilyn Ariola Puse na nag-request na i-shout out. Hello ma'am, estudyante ko po sa Masteral. CSU States Mahalangilang Publication, sa aming Dean sa College of Arts and Sciences, Sir Moreno Tabios Jr., sa aking mga co-teachers sa Languages Department, I still have 2 minutes. Ako, Ma'am Jocelyn Ibones, Dr. Kate Tabian, Ma'am Gemma Samas, Ate Cha Cantar, Ate Susan Tindugan, Ma'am Romilyn Govela, Kuya Alim, Ma'am Jim, Ma'am Pyrene, Mrs. Khan, Ate Rhea, Sophia, Baby Chelsea, hello, Adam, Get Wilson Tol, Jaime, Paul, Jessa, Mark, Lira, hello sa inyong lahat, Ma'am Pin Torrente ng Department of Social Sciences, Sir Mon, Kuya Romel, hello po, Ate Sharon dito, Ma'am Bing Yugol, Kuya Leo, Ma'am Feli, Sir Edwin Ichano, Ate Daisy Bernilia, Ate Wen, my children from from the island, Robin, Ace, RJ, Jomar, Owen, Patet, Justin, Roxette, isa-isain ko na kayo, John Mark, Joshua Lloyd, Gab, Nicolo, Renz, Nick, Michelle, Sarah, my children from the mainland, Eliza, Courtney, Nicole, Gladys, Joshua, Cleo, Ye and Lala, Gladys, nabanggit ko na, Chini, Carlo, Tessa, Jemima, Joshua Balion, Mark Anthony. Phil Majors, hello, Mao, May, Donna, Nurse, Allen, Alan, G, Rosel, yun. Daniel, Ayla, Sarina, J, April, Lian, mga majors ko yan. Geraldine, nabanggit ko na ba? Myra Chope. Hello, Rhea-Lynn Vargas, yung aking video editor. Hi, Rhea. Tin Falcon, Sharon Rigorio, John, Abet, Hansel Balaoro, Arnold Barbacena, Sherin and August. Yun, ubos na ba ang oras ko? Okay, 1 minute. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana meron po kayong napulot at natutunan. Konting-konti po yung oras, pero at magpapasalamat po ako sa Dibar sa pagkakataon pong ito. Sa mga gusto pang magtanong, you can message me sa aking messenger at saka sa aking Facebook page. Yun po, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may napulot tayo at magagamit natin sa ating pagtuturo sa Pilipino sa ating mga mag-aaral. So maraming salamat po. Hanggang sa muli.